Good day everyone, especially to you ma'am. So my name is Persia M. Makarimbang and I'm reporter from the group 9 for the subject of bartending. So my topic is grain-based gin. So let's talk about my topic. So this is my topic, grain-based gin. So ano nga bang grain-based gin? So gin is a spirit with a flavoring primarily juniper, berries, and aromatic. So ang gin ay isang alak na may lasa mula sa juniper berries at iba't ibang aromatic. So, ang history nito is gin originated in the Netherlands in the 17th century, no? So, ang gin daw ay nagmula sa Netherlands, no? Noong ika-17th century, no? So, ang sabi sa first number 1 is ang pag-ebento ay madalas na iniuugnay sa isang doktor, no? Na ang pangalan ay Franciscus Celebus, no? Yun yung pangalan, no? Si Franciscus Celebus, no? So, number 2. So, number 2 is the chins, also known as Genever or Genever, is a distinctly different drink from English style gin, no? So, sinasabi naman sa number 2, ang Dutch gin na kinikilala bilang Genever o Genever ay ibang klase kumpara sa English gin, no? Ginagawa ito gamit ang barley at minsan ay pinapatanda sa kahoy kaya mas kahoy ito ng whiskey, no? So, let's proceed for number 3. So, the number 3 naman is ang sinasabi dito, ang Schiedam in South Holland is famous for its Genever. So, Dutch gin Genever is produced in a pot still and it's typically lower in alcohol and more strongly flavored than London gin, no? So, ang sinasabi naman dito is sa South Holland ay sikat sa kanilang Genever Dutch gin, ang Genever, no, ay ginagawa sa pot still at mas mababa yung alcohol nito, no, at mas malakas ang lasa kumpara sa London gin, no. Yun yung sabi sa number 4. So, ay number 3. So, number 4 naman is beer maintain a healthy reputation as it was often safer to drink than unclean plain water, no. So, noon daw ang beer ay may magandang reputasyon. So, dahil mas ligtas itong inumin kaysa sa maruming tubig, no. So, number 5 naman. So, ang sinasabi sa number 5 is ang gin naman ay sinisisi sa iba't ibang social, no, at medical na problema. So, maaari rin itong naging dahilan, no, kung bakit tumaas ang bilang ng mga namamatay sa London kaya hindi lumago ang population nito doon, no. Yun yung sabi sa number 5. So, let's proceed for number 6. So, ang number 6 naman is, ang sinasabi dito is, a reputation of the two drinks was illustrated by William Hogarth, no, in his engravings Beer Street and Gin Line 1751, no. So, sinasabi dito, so, ang reputation ng beer at gin ay ipinakita ni William Hogarth sa kanyang mga engraving na beer, no, Street at Gin Lane noong 1751, no. So, let's proceed for 7. So, ang sabi sa number 7 na to is, ito yung ang negatibong tingin sa gin ay nananatili, no, hanggang ngayon sa wikang English. So, halimbawa, no, gin mills, no. So, ang gin mills ay tawag sa mga hindi kagandahang bar, no. So, yung sinasabing gin mills, no. Let's proceed to gin soaked, no. Tawag sa mga lasinggero. So, yun yung tawag sa mga lasinggero. So, mother's ruin. So, ang sabi naman dito is ito yung isang karaniwang tawag sa gin sa Britain, no? Yun yung sabi doon. So, let's proceed for next slide, no? So, the next slide is number 8. So, ang sabi naman dito sa number 8 is, sa London, ang Gin Act ng 1736 ay naglalagay ng mataas na buwis sa mga nagbebenta ng gin, no? Kaya nagkaroon ng mga riot sa kalsada. Unting-unting binababa ang mataas na buwis at
tuluyang tinanggal noong 1742, no? Tinanggal na nila yung Qin, no? Noong 1742. So, number 9. So, ang sabi naman dito sa number 9 is, ang Qin Act ng 1751 ay mas naging matagumpay, no? Pinilit nitong ang mga gumagawa ng Qin ay magbenta, no, lang sa mga lisensyadong tindahan, no? At nilagay din sa kontrol ng lokal na hukom ang mga Qin shop, no? Yun yung sinasabi sa number 9. So, let's proceed for number 10, no? So, Qin in the 18th century was produced in pot stills and was somewhat sweeter than the London Qin known today, no? Sinasabi dito sa number 10, no? Nung 18th century, ang Qin ay ginagawa sa pot stills at mas matamis, no? Ito, kumpara sa London Qin na meron ngayon, no? Yun yung sinasabi sa number 10. So, let's proceed for 11. So, 11, ang sinasabi sa number 11 naman is, sa London noong maagang bahagi ng ika-18th century, ang Qin na binibenta sa black market ay ginawa sa illegal na distilleries, no? At madalas nilalagyan ng turpentine o sulfuric acid, no? Yun yung sabi dito sa number 11, no? So, let's proceed for number 12. So, the number 12 is, in 1832, column steel was invented and the London dry style was developed later in the 19th century. So, sabi dito is, noong 1832 daw ay naimbento ang column steel, no? At dito na-develop ang London dry, kaya style ng Qin noong huling bahagi ng ika-19th century, no? So, let's proceed for 13. So, ang sabi naman dito sa 13 is, sa tropical na English colonized is ginagamit ang Qin para takpan ang mapait na lasa ng quinine, no? Isang protection laban sa malaria. Hinalo nila ito sa carbonated water at dito nagmula ang tonic water. So, dito rin nagsimula ang kilalang inumin na Qin, ang tonic, no? So, isang shoot ng Qin na may yellow, tapos lalagyan ng tonic water at isang hiwa ng lemon or lime, no? So, yun yung sabi dito sa number 13. So, let's proceed for next slide. So, type of Qin, no? So, sa type of Qin is, ang first natin is London dry Qin. So, London dry because this type of Qin originated in London and it has dry taste or less, no sweetness. It is made by taking a neutral grain spirit usually produced using a column steel and redistilling after the botanicals are added, no? So, ang sabi dito, no, tinatawag itong London dry dahil nagsimula ito sa London at may dry, halos walang tamis na lasa. Ginagawa din itong gamit ang neutral grain, no, or spirit. So, madalas gamit ang column steel, no? At dinidistill ulit kasama ang mga botanical. So, bukod sa juniper berries ay gumagamit din ito ng kaunting citrus tulad ng lemon, no? At bitter orange peel. Pwede rin gumamit ng iba pang botanicals tulad ng anise, angelica root, orris root, licorice root, cinnamon, coriander, at cassia bark, no? So, yun yung sabi dito sa London dry Qin. So, let's proceed for number 2. Sloe Qin is a common ready sweetened form of Qin that is traditionally made by infusing sluice, the fruit of the blackthorn in Qin. No? So, dapat ang sloe Qin ay isang matamis na Qin na ginagawa sa pamamagitan ng pag-infuse ng sluice o prutas o blackthorn or sa Qin, no? So, let's proceed for number 3. So, the number 3 is Plymouth Qin is a clear, slightly fruity full, no? So, sabi dito is, ang Plymouth Qin ay malinaw, medyo may fruity na lasa at mas mabigat ang katawan, no? All full-bodied, no? So, napakabango rin nito, no? Nagsimula ang ganitong klase ng Qin sa part
ng Plymouth sa English Channel. So, ngayon, isang distillery lang ang pwedeng gumawa nito, ang Plymouth Coats and CO, no? So, let's proceed for next slide. Dutchin Genever, no? Genever, also known as Genever or Genever or Genever or Genever Piquet, or in England as Holland Gin, no? So, sabi sa number 4 is ang Genever na kinikilala rin bilang Genever, 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 Genever Piquet at Holland Gin ay isang tradisyonal na alak mula sa Netherlands at Belgium. Malakas ang alkohol nito at may lasa ng juniper. So, dito nagmula at nagdevelop ang gin, no? So, meron tayong dalawang uri ng juniper. So, letter E is, so ito yung sinasabing Aude, no? So, old Aude juniper most contain at least 15%, no? Liqueur, but not more than 20 grams of sugar per liter, no? So, ang sinasabi dito, ang OJ Genever ay dapat may hindi mababa sa 15% malt liquor at hindi higit sa 20 grams ng asukal bawat liter. So, sa modernong panahon, ang Genever na gawa lang sa grain at malt ay tinatawag na grain Genever, no? So, let's proceed for next slide. So, the next slide, number B is Junge. So, ano yung Junge? So, ang Junge Genever ay mas bagong style, no? Mas maraming grain ang gamit kaysa malt. So, at minsan gumagamit pa ng plain sugar, base alcohol, or may higit sa 15% malt wine at may 10 grams ng asukal bawat litro, no? So, yun yung sabi sa Junge. So, let's proceed for Dutch. Based local balls produce and seals of the Genever known as Ginebra in Spanish. So, sabi dito, ang kumpanyang Lucas Balls mula sa Netherlands ay gumagawa at nagbebenta din ng Audio Genever na tinatawag na Ginebra sa Spanish, no? So, the number 5, American gin, no? So, similar to Dutch gin but it is twice distilled and flavored with juniper berry. So, American gin ay kahawig ng Dutch gin pero dinidistill ito ng 2 beses, no? At nilalagyan ng lasa ng juniper berries, no? Yun yung sabi dito. So, let's proceed to the popular brands of gin. So, value brands. So value brands is Aristocrat, United States is meron tayong 80 proof. Sa premium brands naman is Brokers London Dry England 94 proof, and super premium brands Buffords England 80 proof, no? So sa Barton London Extra Dry is United States, no? So 80 proof siya. So ang premium brands naman ng Bottles London Dry is England 19.4 proof. Ang super premium brands naman ng Juniper United States is 97 proof, no? So the Aka Dry is United States 80 proof, no? So yun yung value brands niya. So ang premium brands naman is Beefeater England in 90 proof. So yan yung premium brands niya, no? So super premium brands is Bulldog England 80 proof. So let's proceed for next. So ito na yung mga ibang Boats London Dry is meron tayong England, so 90 proof, Bombay Dry England 80 proof, and Tanqueray na known 10 England is 90.6 proof. So yan yung mga proof, no, ng mga sikat na brand ng gin, no. So makikita nyo dyan sa larawang yan. So let's proceed for next slide. So the next slide is grain-based whiskey is whiskey or whiskey
it refers to a broad category or alcoholic beverage that are distilled from fermented grain mash and again in a oak barrels or casks. So, sabi dito, ang whiskey or whiskey ay tumutukoy sa mga alak na gawa sa fermented grain mash, no? Halong butil na piniperment, no? At ini-age sa oak barrel. So, iba't ibang grains ang ginagamit para gumawa ng iba't ibang klase ng whiskey, no? So, gaya ng barley, malted, barley, malted, and wheat at corn maize, no? So, yun yung sabi dito. So, let's proceed for next slide. So, whiskey is originated from Scotland and whiskey from Ireland. It comes from Scottish and Irish term Whiskey-bouch and Whiskey-betha, which was cut into whiskey and later on into whiskey and whiskey, no? So, sabi dito, no? So, malt whiskey or whiskey ay nagawa puro mula sa malted barley at dinidistill sa pot still na hugis sibuyas, no? So, yun yung sabi dito. So, next is Scotch whiskeys are generally distilled twice and matured for at least 3 years in a oak casks, no? So, let's proceed for next slide. So, the next slide is types of Scotch whiskey, no? So, number 1 is malt whiskey, single malt whiskey, grain whiskey, blended whiskeys, no? So, ang number 1 is, kumbaga, is whiskey made entirely from malted barley and distilled in a onion-shaped pot still. So, kumbaga ito yung whiskey na gawa puro mula sa malted barley at dinidistill it sa pot still na hugis sibuyas, no? So, ang single malt whiskey naman, iso yung galing ito sa isang distillery pero kadalasan ay pinaghahalo, no, mula sa iba't ibang casks sa isang distillery, no? So, ang grain whiskey naman is ito yung gawa sa unmalted barley o minsan ibang grains, no? So, kadalasan itong ginagawa gamit ang continuous column still, no? So, blended whiskey. So, ang blended whiskeys naman is mas murang klase ng whiskey na halos ng malt whiskey at grain whiskey, no? So, Irish whiskeys are generally distilled 3 times and must be again in wooden cask for a period of not less than 3 years, no? So, ang Irish whiskey daw ay karaniwang dinidistill ng 3 beses at ini-age sa kahoy ng casks at nang hindi bababa sa 3 taon or 3 years, no? So, ito yung mga uri niya, no? So, single malt whiskey. So, made from 100% malted barley distilled in a pot still. So, sabi dito, ang single malt whiskey ay gawa sa 100% malted barley at dinidistill sa pot still, no? So, grain whiskey. So, ano naman ang grain whiskey? So, ang grain whiskey is ito yung gawa sa grains at dinidistills sa column still. Mas magaan at neutral ang lasa kumpara sa single malt, no? So, kadalasan hindi ito binibenta, no, ng solo. Ginagamit itong pang blend sa single malt. So, para mas light ang lasa, no? So, number 3 naman is pure pot still whiskey. So, 100% barley both malted and unmalted distilled in a pot still, no? So, ang sabi dito is gawa sa 100% barley, malted at unmalted. So, dinidistill sa pot still at unmalted barley ang nagbibigay ng spicy at unique na Irish flavor. So, pwede itong ibenta ng solo, no? O i-blend kasama ang grain whiskey. So, ito yung sabi dito. So, let's proceed for next slide. The Canadian whiskeys. So, Canadian whiskeys have the regulatory requirement of being aged for at least 3 years in casks or barrels. So, ang sabi dito, ang Canadian
Canadian whiskey ay dapat ini-age ng hindi bababa sa 3 taon, no? Sa cask barrel ayon sa kanilang rules, no? So, ang American whiskey naman is, ito yung kasama dito ang straight at blended types, no? So, types of American whiskey. So, ang types of American whiskey is bourbon, which must be at least 51% corn maize. Rye, which but must be at least 51% rye and, no? So, corn, so which must be at least 80% corn. So, ito yung mga popular brands of whiskey. So, ito yan siya. So, Irish whiskey, so Powers of 80 proof, Bushmills 80 proof, Kelvegan 80 proof, no? So, Jameson 80 proof, Tullamore Dew 80 proof. So, Clone Star single malt 80 proof, no? So, ang tagal nito is kumaga Tullamore Dew is 12 years to 80 proof. Black Bush 80 proof, Jameson 80 year to 80 proof, Bushmills 1808 92 proof, Medleton very rare 80 proof, no? So yan siya. So sa single malt coach naman is meron tayong Bowmore Legend 80 proof, Denstone 12 years to 86 proof, no? So Aberlour to 10 years to 86 proof, Highland Park 12 year 86 proof, and Glenlivet 12 years to 80 proof, Macallan 12 year to 86 proof. So Ardbridge naman is 10 years to 92 proof, Glendronach 12 years to 80 proof, and Brewladych 15 to 92 proof of, no? So Glenfarclas 25 years to 86 proof, Macallan 25 year to 86 proof, no? So blended scotch naman. Sa blended scotch is ito yung Cottage Sork 80 proof, Grant 8 year to 80 proof, Dewar's White Label 80 proof, G&B to 80 proof, Chivas 12 year to 80 proof, Johnny Walker Black Label 80 proof, no? Famous Grouse is 80 proof, and Chivas 18 year to 80 proof, G&B Ultima 86 proof, and John Walker Blue Label 80 proof, Valentine's 30 year to 80 proof, no? So sa bourbon naman, so yan yung mga proof ng bourbon, no? So nakikita nyo sa baba ng bourbon. So yan yung mga proof ng mga bourbon, o kumaga yung mga ancient age nila, no? So Tennessee whiskey. So Tennessee whiskey is yan siya. So Gentleman Jack 80 proof, George Dekill #12 to 90 proof, Jack Daniels Old number 6, and Black Label is 80 proof. So George Dekill Special, no? So Barrel to 86 proof, Jack Daniels Single Barrel 94 proof, no? So the number 6 naman is rye whiskey. So All Over Hold 280 proof, Champion Rye 280 proof, Welter Curry to 101 proof. So Anchor Hold Poultry Roux 18th century style is 125.1 proof. So no, so a Hirsch 21 year to 93 proof. So the Canadian whiskies naman is Canadian Mist 80 proof, Black Velvet 80 proof, Canadian Club Classic 12 year to 80 proof, Seagram's VO to 80 proof, 40 Creek 3 grain to 80 proof, no? So Crown Royal 80 proof, Tangle Ridge Double Cask to 80 proof, Wizards Deluxe 18 year to 80 proof, Crown Royal Special Reserve to 80 proof. So yan yung mga proof ng Canadian whiskey. So that is the end of my report. Thank you for listening. Shukran.